Farm! Sa farm! Mga kapatid, last 10 days. Laylatul Qadr. Magandang araw ito at gabi na tayo ay magkita. At sana isama natin sa ating tahajjud ang mga desisyon ng ating at alam naman natin na Duterte! 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 Batangas. Batangas. Atin mo mga taga Batangas. lahat po ng mga taga Batangas. Mabuhay, maraming salamat po sa support. Tayo kami naman. Hindi po kami Hindi po ako hawak para tama. Yan. Salamat. Pakita ko sa Okay, babalik ko muna ako sa Senate, ha? Salamat po, salamat. Adol. Salamat po, mabuhay, mabuhay. Salamat po. Salamat sa inyo. Salamat. Hindi po. Ingat po, sir. Kaya ito po mga kasama ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila kay Maulong Duterte nag-usap-usap mas mabuti ilabas siya ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila. Naging martir si Pangulong Ruby Duterte. Tatlo lang po sa aking kaibigan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa tarmak ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levi Panigot, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta lang dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Bagkus, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon,
nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito pong hustisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala nang tatakbuhan ang sambayanan, pag wala nang masumpungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Maraming salamat po. Paano ka magpapaaral kung ubus ang pera mo sa kakapagakon? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Merong nakaintindi sa atin nun. Mayroong nakabinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, ang hirap ng silak. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institution para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may paleta. Magdidepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katwayturan na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas. Di bali yung pakiramdam natin. Di bali yung kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya natin tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin mag-kritik, maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na kinuha nila sa PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang pakit, wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang binibigay nila sa atin, parya, di na tayo babalik sa ICC, pakit ko sa'yo. Sinuko nyo eh. Sasabihin ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, batiyan ba natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas? Hihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo, na isoli si PRD. May mga kabataan dito sa harap natin. Kawayan nyo naman. Mga bata, alam nyo ba? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, di kayo mag-aalala sa college nyo. Tandaan nyo yan. Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education. Tandaan nyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, naghihiling lang ako. Huwag niyong kakalimutan ng March 11, 2025. Sa araw, sa lahat ng araw na nagtitipon tayo, sa lahat ng araw na may pagkakataon na paalala natin
kanila. Kahit ano pang bigay nila sa atin ngayong parya yan eh. Parya yan, hindi yung masusuklian yung katraidoran na ginawa niya sa amin. Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang bayan natin. Matuto tayo sa ehemplo ng mga tao na gumamit ng pera ng bayan para sa bayan. Huwag natin silang kakalimutan. Huwag natin kakalimutan yung isang tao na hanggang ngayon nakaupo sa selda sa Hague. He made it possible. Ang lesson natin kay PRD, kaya naman pala. Yun ang parating na sinasabi nun eh. May pera naman tayo eh, may pera ang bayan, kaya naman. Saan ka nakarinig ng presidente? Sunod-sunod ng presidente, sinasabihan tayo na, di pwede, wala tayong pera eh. Itong Pilipinas, mahirap lang tayo, wala tayong pera. Ilang beses tayo nagpaayos ng mga seaport, ng mga airport, gumawa ng mga kalsada, naging posible ang ilang mga bridge, naiahon tayo sa COVID na bigyan ng ayuda, yung totoong ayuda na umaabot sa atin. Kaya naman pala, ibalik natin ang mga opisyales na magsasabi sa atin, kaya natin, gagamitin natin ang pera ng bayan para sa bayan. Maraming salamat po.